Good afternoon na ba? Yan. 11:29 pa lang. Ayun. Share ko lang tungkol dito sa aking nakita sa pag-apply ng permanent residency dito sa Canada. So, ikaw ba ay kabayan? Ikaw ba ay ongoing ba yung PR applications mo? Yeah, and then matagal ka nang naghihintay kung anong resulta. So, tatanong tayo minsan, bakit ang tagal naman ng permanent residency ko, yung application ko, and then wala man lang akong marinig o wala man lang update. So, yan yung typical na questions, 'di ba? Yung yung tanong na, why is PR taking so long? Oon, kita ko lang to sa bakit nga ba? So, merong factors, iba't ibang factors kung bakit tumatagal yung permanent residency application natin. Katulad ko, ganun din. Humaba din yung ano ko. So, ito yung mga some more detailed breakdown of the reasons for delay PR application. Unang-una is yung high application volumes. So, ibig sabihin, kapag maraming applicants, maraming pinaprocess ang IRCC, yung immigration, nagpapatong-patong yung mga applications. So, isa yun sa nakaka-apekto kung bakit tumatagal yung PR application natin. O walang results, walang any updates. Pangalawa is yung complex cases. So, ano itong complex cases? For example, meron tayong police certificate na sinubmit, di ba? O yung background checking. So, minsan tumatagal doon sa pagba-background checking. Tatawag yan or maggagawa sila ng investigation. Yeah. Or yung applications, kung sabi dito, yung complex cases is applications that require more in-depth investigation or verification, such as those with complex family situation or those requiring contact with other offices may take longer. Yeah, kung may mga kailangan i-verify, like yung mga documents natin, yeah, yung sa mga police certificates natin, yeah, isa yun sa nakakapagpatagal. Kaya huwag tayong masyadong nakaka-stress, pero kailangang intindihin natin yon. So, yeah, yung pangatlo is yung yun na nga, yung background and security checks. So, isa yon sa nakaka-apekto sa pagpapatagal ng PR applications natin. So, yung background checking, yun sa police certificate, isa yon sa nakakapagpatagal, no? And then ano pa ba? Meron pang yung communication issues. Okay, yung communication issues, sabi dito is, if IRCC needs to contact the applicant for more information, delays can occur if the applicant doesn't respond quickly or if the contact information provided is outdated. And then using mail instead of an online account for communication can also slow down the process. Yeah, yun yung sa communications issues. So, minsan, nag-email na yung IRCC and then matagal bago mag-respond yung applicant, hindi sine-check yung email, yung mga ganon. So, kaya kailangan very, lagi tayo if I were you, everyday, mag-open kayo ng emails. So, gumawa kayo ng way para ma-notify kayo na may email kayo from IRCC. Kasi yun yung isa yun sa nakaka-apekto para ma-delay yung PR applications nyo o matagal bago kayo maka-receive ng tawag dito, ng update. So, yeah, panglima is yung minsan naman, isa pang doon yung pag mail natin. So, instead na email yung gamitin, mini-mail. So, yun, nakakapagpatagal yon. Pang lima is yung program specific factors.
So different immigration programs have different processing times. Yeah, yun yung ano, iba't Canada maraming program. So iba't iba ang processing times noon. Like express entry, provincial nomination, agri-code pilot program, iba-iba ang ano noon, iba't iba. So and other factors, the time of year can also play a role in the peak seasons. Kapag peak seasons, So ano yung pwede nyong gawin? So since yun mga nabanggit ko, yun yung mga nakaka-apekto para tumagal yung PR application nyo. So ano yung dapat nyong gawin? What you can do? Anong pwede natin gawin? Ito yung the best part nito. Una-una, lagi kayong mag-check ng application status nyo. Yun. Regularly monitor the status of your application through IRCC website. So punta kayo lagi doon sa IRCC website, check nyo. Pangalawa, review your application. Ensure all information is accurate and complete. So sa pag-apply nyo, kailangan i-review nyo ng maayos yung applications nyo bago nyo i-submit sa IRCC. Kasi any mistakes doon sa application process, sa application papers nyo or mga documents, isang factor yon para bumagal yung PR applications nyo. So katulad ko, ang ginawa ko para makasiguro ako, prepare ko lahat, then kumuha na lang ako ng consultant ko para sigurado, double checking bago i-submit ng consultant ko. Chine-check ko muna, nire-remind ko yung consultant ko, ganito ba, ganito, ganyan, na-check mo ba to, chinek mo ba. So ganun ako. And then sunod is yung respond promptly. So yan yung isa yun sa dapat yung yung pwede nyong gawin. So what you can do, respond promptly. So if IRCC contacts you, respond as quickly as possible. Yan yung sabi, kapag nag-email, nag-notify agad sa inyo yung mail nyo o yung sa internet, sa email nyo, nag-notify na may mail kayo from IRCC, mag-respond agad kayo, check nyo agad. So kung may mga kailangan, respond quickly. Kailangan nyo mag-repeat ng medical, kailangan nyo kumuha ng NBI clearance o police clearance, mag-respond agad kayo ng mabilis para hindi kayo ma-delay. So pangapat, so you can submit a case-specific inquiry. If you have specific concerns, you can submit an inquiry through IRCC web form. Ito, maraming gumagawa nito. So may mga inquiry kayo, IRCC web form. So yung pwede nyong gamitin. And panglima, meron ditong, ito isang pinaka magandang siguro, hindi ko nagawa to pero malaking tulong ito. Narinig ko na to doon sa ibang mga na PR na dito, nag-apply sila. So ito yung pinaka-the best dito. Consider other strategies. So ano yung mga other strategies? If you have a delayed application, you can explore other strategies like submitting an access to information request or contact your local member of parliament. Yun daw, pwede pala yun. Ano bang ibig sabihin nito? Pwede daw. So pwede kayong maghingi ng request. So submitting an access to information request or contacting your local member of parliament. So pwede pala makatulong yun, yung local member ng parliament. Kung meron kayong mga kakilala na may contact doon sa mga local parliament like sa BC o like sa Vancouver or whatever, pwede pala yun. So pwede kayong lumapit doon. Magpatulong tayo kung pwedeng makahingi ng update doon sa mga PR applications natin. So yun lang yung sagot doon sa
sa tanong na bakit yung PR application is taking so long. Yan yung mga reasons, and then meron doon yung ano yung dapat nyong gawin or ano yung pwede nyong gawin. So yun lang. So hopefully makatulong yun sa mga kababayan natin nag-a-apply ng PR. So sana mais yung inyong paghihintay. So ano yung pwede nyong gawin. So talagang ganoon, kailangan yung maghintay kung anong grabe yung stress na na makukuha nyo talaga. Dumaan din ako doon. Anyway, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Nabasa ko lang doon sa IRCC website yon. So kaya baka sakaling makatulong. Ano po. So yun lang. And then kung may mga questions kayo, yeah, pwede kayong magtanong sa akin. Kung alam ko, sasagutin ko. Kung hindi ko ma-address, punta lang kayo ng IRCC website. Nandun naman lahat. Pwede kayong mag-research doon. Yeah, para hindi kayo ma-confuse kasi maraming nagba-vlog ng tungkol sa immigration, pero luckily medyo nami-mislead minsan yung iba. Yeah. So kung medyo confused kayo, nakita nyo lang dun sa mga nagba-vlog tungkol sa immigration na hindi naman consultant, immigration consultant, yeah, pwede kayong pumunta ng IRCC website and then mag-research kayo. Then kung may kakilala kayong consultant, pwede kayong pumunta sa mga immigration consultant, mag-consult kayo. Kung mayroon kayong extra pera, magbayad kayo para sa consultation, para malinawan kayo dun sa inyong mga katanungan tungkol sa immigration process dito sa Canada. So yun lang, and maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye.